isang complete? Ano po? Isang palakpak, isang badya. Sabay-sabay tayo magsabi ng woo. Sabay-sabay po yun, ha? Practice! Isang palakpak. Very good. Okay, let's do it. Isang palakpak and global complete. 2 million complete. 3 million complete. Million complete. At ano po ang ating bisita galing po ng Pilipinas. Congratulations, sir. Good morning! Wow, pwede naman po tayo umupo. Wow, ang daming tao. Ano kong umpisan to? Well, unahin ko pong pasalamatan ang ating mga BODs for inviting us actually na mag-talk po dito sa Singapore. And nakakatuwa nga po. Are you with me, guys? I hope okay lang sa inyo na makinig po sa amin. I know everyone is very excited. Kasi tignan nyo nga na may mga silver executive, gold executive, and yung naka-silver executive, nakikita ko yung sarili ko few years ago, kagaya po nila. Na sobrang excited. Anyway, so I'm Christina Canovan Gilpo po from Tuguegarao City, Cagayan. And nakakatuwa, nandito po ako ngayon sa Singapore. And by the way, before this, let's acknowledge yung taga-Genuine Alliance dito. Saan sila? O baka hindi sila nakapasok sa sobrang dami ng tao. And, okay lang po sa inyo magkwento ka ng konti. And, galing po ako sa, actually meron kaming video pero sa sobrang, kulang na tayo sa oras. Share ko na lang po kung ano yung meron sa video ko na yun. Galing po ako sa mahirap na pamilya. So, since 5 years old po ako, or yung alam ko nang magsalita, tinuruan po ako ng nanay ko para magbenta ng prutas, ng mais, doon po sa amin. E nakakatuwa, batang-bata pa lang ako noon, dinadala niya na po ako sa palengke. Hindi pong, yung basta lang po ng magsukli, okay na. So, I'm so thankful kasi bakit? Sa pagtuturo po niya yun, natapos ko pong pag-aaral ko. Kasi since elementary, pag-graduate ko po ng college, ginagawa ko po, nagbebenta po ako ng mais. Okay? So, para po matapos ko pag-aaral ko, kasi hindi kami nabiliyaan ng pera, ng maraming pera that time. So, kailangan kong gawin po yun. 5 po kayong magkakapatid that time na nag-aaral po. So, no choice po ako, kailangan ko talagang magtrabaho. O kailangan kong kumita ng pera para lang po makatapos po ang pag-aaral. Naalala ko nung college ako, every June po noon, actually meron dito si Fran Baklig. Nasaan ka? Kilala niya ako yan from first year college hanggang matapos po ang pag-aaral. June noon, nakakatawa kasi lagi ako niloloko ng mga classmates ko. Lagi sinasabi, negra. Buluga. Kasi bakit? Every June po, sobrang itim ko. Kasi all throughout ang summer, instead po na magpakasyon ako, ang ginagawa ko po, pupunta ako ng palengke, nagbebenta po ako ng mais, nagbebenta ng pakwan sa gilid ng kalsada, o di kaya, kung wala naman ako, nung college ako, kung wala naman ako sa palengke, makikita niyo ako, pag wala akong pasok, makikita niyo ako sa Jollibee, nagka-counter po ako noon. So lahat po ng way, ginawa ko po. Meron pa yung time nga na nung college ako, nakakatuwa. May cellphone ako na binigay ng barangay kasi isa akong skate chairman noon. Hindi ko po cellphone yon. Cellphone yon ng M-Muller. Kasi lagi ko po siyang sinasanla para lang po pambayad ko ng tuition fee ko. I hope may mga naka-relate po dito. Okay? Ginagawa ko po yun. But in that time, sa sobrang hirap ng buhay namin, talagang dumating yung point na sabi kong gano'n, gusto kong yumaman. Kasi bakit? Since nagkaisip na po ako, nagkaisip tuloy. Since bata pa lang ako, naging scenario or not always scenario
tatay ko para lang maglaga ng mais since bata ako hanggang matapos kong pag-aaral, hanggang nung ano. So sabi kong gano'n, kung ito ganito, lagi ang nangyayari, ayaw ko yung ganitong buhay. Sabi kong gano'n, gusto ko darating araw, gusto ko ibigay, or ibalik sa nanay tatay ko yung buhay, yung favor ko sa kanila. I'm sure, parang sa inyo ngayon po, nandito po kayo, malayo po sa pamilya ninyo. And it's a great sacrifice. Right? Nakakatawa, pagka-graduate ko po, sa sobrang excitement ko, lumuwas ako agad ng Manila. And then, sa karampot na allowance ko, sabi ko, kailangan ko magkapagtrabaho ka agad. Sa ng Diyos, nakapagtrabaho po ako. Pero doon ko po na-realize, grabe, sabi ko, ang hirap palang, kahit pa nakagraduate ka na, hindi ibig sabihin nakagraduate ka na, makakapagbigay ka na, or matutupad mo na yung pangarap mo. Kasi that time, nung nakahanap akong trabaho ko, sabi ko, na-discourage ako kasi, yung 500 pesos, hindi ko po may padala sa nanay tatay ko. Para lang, ano yun, parang pambili ng bigas, gano'n. Hindi ko nagawa yun kasi sobrang liit ng sahod ko. So sabi kong gano'n, hindi maganda to. Eh, ang pangarap ko nung college po ako, may angat po ang pamilya ko sa kahirapan. Eh, sa senaryo po yun, ano pong gagawin ko? Di po alam kung marami nakaka-relate po sa inyo, kaya po tayo nandito ngayon sa Singapore. Right? Nakakatuwa, sabi ko, uwi na lang akong Pilipinas, ng Manila, ng Tugigaraw, para mag-apply na lang ng papuntang Hong Kong. So nakakatuwa po, uwi ako kaagad after 4 months of being employed sa Manila, uwi ako, and then nag-apply po papuntang Hong Kong. Kasi bakit? Wala na po akong ibang option kundi mag-abroad that time. Sabi ko, gusto ko mas malaki ang bibigay ko sa nanay ko. Gusto ko, makakanta rin kami sa kahirapan, sabi ko. Pero, anong paraan? So that time, ang naisip ko lang talaga, mag-abroad na lang. So, punta po ako ng Hong Kong. And doon po, sa sobrang excitement ko, hindi ko na nalaman kagad. Doon ako alam mo yung tipong na-surprise na hindi pala ganun kadali mag-abroad. Sino sa inyo na natutuwa na nasa malayo sa pamilya? Wala, di ba? Ako noon, I was single. Hello? Hello? I was single nung pumunta ako ng Hong Kong. E nakakatawa, sobra yung pagkamis ko sa pamilya ko. And how much more sa mga nanay, tatay. Hello? How much more sa mga nanay, tatay na malayo sa anak? Right? Are you with me, guys? And nung nasa Hong Kong po ako, okay lang ikwento ko ng konti kung anong nangyari sa akin sa Hong Kong. Nung nasa Hong Kong po ako, nakakatawa kasi, yun, nakakalungkot nga po na nakahanap po ako ng masungit po na amo. Yung tipong hindi na ako pinapakain. Saka lang ako pakakainin ng paggabi. Eh, ang trabaho ko noon, alas 5 pa lang na madaling araw, gising na ako hanggang alas 12 na madaling araw, alas 2, alas 3, gising pa ako, nagtatrabaho po ako. E nalala ko pa, yung may isang kapitbahay ako na Pilipina rin, DH po. Alam mo yung nakakano kasi, lagi niya akong tinetext. Tinatanong niya ako, may pagkain ka ba? Tapos pag sinabi ko, syempre wala. Kasi pinagbabawal niya po akong pakainin ng amo ko. Eh binibilang po lahat nila yung anong pagkain nasa ref. Kung anong pagkain nasa cabinet. Nakakatawa yung DH, yung kasama kong, kaibigan ko pong DH na yon. Tinetext niya ako, laging sinasabi, kunin mo na yung pagkain. Kunin mo yung nakabalot na pagkain na nilagay ko sa tabi ng basurahan. Nakakatawa, no? Pero you know what? I'm so thankful. Kasi bakit? I had marami ako may mga experiences ako na gano'n. And that time, sabi kong gano'n, Lord, hindi naman siguro ito yung pinangako niyong buhay para sa akin. So sabi ko, maghanap lang ako ng trabaho ng ibang amo. So in short po, umuwi po ako ng Pilipinas para mag-apply po ulit. But then, hindi po ako nabigyan ng pag-asa. And then, nag-aral po ako ulit nag-aral na lang ako ng caregiver kasi gusto kong pumunta ng Canada, abroad ulit.
But then, along the way po, after my caregiving course, yun po, dumating po ang AIM Global sa buhay ko. Nakakatuwa. Palakpak naman po. Nakakatuwa kasi that time, sobrang focus ako sa pagpunta ko sa Canada. Where in fact, yung tao na yun na nag-invite sa akin, sobrang kulit niya. 3 months niyo po ako inaraw-araw po, wala pong mintis na pag-invite po sa akin or pag-share po ng opportunity na to. And that time, I was praying to God for an opportunity na mabagong buhay namin. And nakakatuwa, nagsasay no ako into an opportunity na hindi ko po alam na para po pala sa akin. Nakakatuwa kasi ang pinakapangarap ko talaga, gusto ko mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. And then I'm so thankful kasi yung being negative ko that time, negative ako kasi, una, sabi ko, hindi ko po linya yan. Pangalawa, hindi ko linya yan kasi bakit? Mahihain ako. Ayaw ko nagipag-usap sa ibang tao. Hindi mo ako makakausap pag stranger ka sa akin. Okay, alam ng kaibigan ko yan, si Fran, na sobrang mahihain akong tao. And then pangatlo, sabi ko, pupunta ako ng Canada. So, hindi yan para sa akin. Pero thank God, kasi bakit? Hindi po siya pumayag na paalisin ako pupuntang Canada. Napunta po ko sa AIM Global. Nakakatuwa, sabi kong gano'n, kung pwede ko namang kitain sa Pilipinas, ang kikitain ko sa Canada, bakit pa ako aalis ng bansa? Right? So, nag-decide po ako. That time, napakahirap sa akin kasi first time ko pong gawin itong negosyong ito. And that time din, sobrang layo po ang Tugigaraw. Kung sino ba taga-Cagayan dito? Marami eh. Ayun, grabe no? Malayo po ang Tugigaraw sa Manila. It takes 12 hours, 13 hours, 14 hours travel po. So every time na kailangan ko ng training, nag-a-attend pa ako ng Manila. But thank God, kasi bakit? Dahil po doon, andito na po ngayon sa harapan ninyo nagsasalita. Okay, so, and sino mga single dito? Ang dami, ano? Oh, I think ibang... Pangalawang tanong, sino ang single na nandito sa Singapore lang? Pag nasa Pilipinas, married. Joke lang yun. But anyway, guys, eto po, sa mga single, ayan, mga babae, pagkitaas ang kamay, mga single. Do you believe in prayer? Yes. Guess what? Nung nasa AIM Global na po ako, naturuan po akong mag-goals. Naturuan po ako mag-set ng goals. Kasi dati, bago po ako nag-AIM Global, alam niyo pangarap ko pong mag-asawa ng Amerikano? Sabi ko, gusto kong mag-asawa ng Amerikano kasi gusto kong yumaman. But thank God, kasi bakit? Dinala niyo po ako sa AIM Global. Kasi bakit? Naturuan po ako mangarap ng tama. Naturuan po ako na mag-set ng goals. Eh nakakatawa, I'm so thankful kasi bakit? Meron pala akong nakatagong potential na pwede ko pong gamitin para ikayaman ko. And that time, sabi kong gano'n, nung nasa AIM Global nga ako, sabi kong gano'n, bago ako mag-asawa, gusto ko na rin mag-asawa, sabi ko kasi I was 26 years old that time na. Pero sabi ko, bago akong mag-asawa, kailangan maging Millionaires Club muna ako. Kailangan nabili ko yung first car ko, and kailangan nabili ko yung bridal car ko na gagamitin ko sa wedding ko. And syempre, kailangan meron akong mga savings. And I'm so thankful guys, kasi bakit? Bago ako nag-asawa, meron po lahat yun sa akin. And then sa akin, sabi kong gano'n, sabi nila, you need to be specific in praying. Right? Kasi bakit? That time, I'm praying for someone. Actually, I'm praying for an American pa rin. Pero nakakatuwa, hindi ko po ina-expect na ipapadala ni Lord sa akin ay yung katabi ko ngayon. And guess what guys? You need to be specific in praying. Why? I didn't pray for someone who has hair. Totoo po yun guys.
send answer to your prayers physically or more than you expected. Okay? So, bago ko po tapusin ito, okay lang po na medyo magmayabang ako ng konti. Okay, so after doing in global po, 4 years po, nakakatuwa, 5 po kayo magkakapatid na nandito sa in global. Full-time po kaming gumagawa nito. Full-time po kami nag-start. And naaalala ko pa, nung nag-start po kami, walang-wala po kaming pera. Walang-wala po kayong pamasahe. Nakakatuwa. There was a time na walang, you almost feel like giving up, kayo magkakapatid, kasi ang hirap po sa amin, lalo sa Tugigaraw. Alam ng mga taga-Cagayan niya na ang Tugigaraw, sobrang mga pilosopo ang tao doon. But thank God kasi bakit God has given us strength na to keep moving. Pinanghawakan lang po namin yung pangarap namin. And today po, 5 po kayo magkakapatid. We are in the Millionaires Club po. And 5 po kayo magkakapatid. Meron po kaming kanya-kanya pong sasakyan. Meron kami dalawang Montero, isang Estrada, isang Excel, and then isang Elantra. And nakakatuwa yung nanay ko po, sabi niya sa akin, the day nung binili ko yung kotse ko, actually yung Montero na yun, kabibili ko lang po 2 months ago, 2013 po. Sabi ng nanay ko, anak, may problema ako. Alam mo, anong problema mo? Sabi ko, nanay, problema, kabibili ko lang ng kotse. Sabi ko, gano'n, wag naman problema, nay. Dapat masaya tayo, masaya. Tapos sabi niya sa akin, anak, alam mo ang problema ko? Kayong magkakapatid, may kanya-kanya na kayong sasakyan. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako sasakay, anak. And nakakatuwa po, guys, yung isa sa pinakapangarap ko rin po na pumunta ng US. Guys, last year, I hit my US travel incentives. Malapit naman po. And then, a month ago po, I bought my own new house sa Camellia. Mamaya siya ito. Anyway, so ready na ba kayong alamin or malaman kung paano po kami nagkakilala through In Global? Ayan, sa mga single, makinig kayo. Single na totoo, ha? Okay. Good morning. My name is Paul Gilwell. I'm God's answered prayer to Christina. I am from America, from the state of Louisiana. Let me tell you a little bit about myself. 4 days after graduating college, I got a job working at an orphanage. And I did that for 4 years. And during the summer months, I would go on foreign missions trips. And I'd work with the poor, doing medical work and feeding programs. And when I came back my last medical missions trip from El Salvador, I remember praying to God. I said, God, send me wherever you want me to go, except the Philippines. Now, of course, I was limiting what God could do in my life. I didn't know at the time that if He answered that prayer, how differently my life would turn out. Because sometimes God sends us His blessings in the form of an opportunity. We just have to be ready to receive it. So when I got back from that missions trip, I went online, it was on MySpace, and I saw a message from a woman who was the most beautiful woman I've ever seen in my life. She was so beautiful, I thought this has to be a scam. They must have copied and pasted her face because no one is that beautiful. So I said, you know what? I'm just gonna write her, and in my mind, my goal was to flirt with her. And I found out in her mind, her goal was to sell me Live-In Coffee. Now she went on to tell me if I wanted to flirt with her, I had to buy that Live-In Coffee. And that coffee had 16,000 phytonutrients. And I remember thinking, how big is that cup of coffee to fit that much nutrients? So of course, I bought the coffee so I can talk with her. So we continued talking online, we went on Skype, Facebook, and slowly but surely, I didn't let her know this, but I was falling in love with her. So much so that I knew I had to come to Manila to find out if this was true love, because all we had was a love online, and I wanted to meet her in person. So I booked a trip to Manila to meet her,
And when we got there, she said, I want to take you on a special date. And so, of course, I was excited. We got in the taxi. Of course, I sat on one end of the car and she sat on the other end. I remember the taxi taking a sharp curve and our elbows touched as I slid over. And there was electricity. So we continued on our first date to get there, and our elbows were touching the whole way, and I was quite excited about that. And when we get to the place where we're going to go on a date, we opened the doors and I found out that it was an OPP that she took me to. My parents' worst fears had happened. I'd been kidnapped, and I was having to attend an OPP in Manila. I found out later that the person that was hosting the OPP was actually one of the owners, Sir John Asperton. Now, I didn't know at the time that he was one of the owners, and at the time I didn't know any Tagalog. And so, through language, I didn't understand what he was saying, but what came across was his sincerity. He was very motivating. But because all I knew about business was work and employment, I was negative still about M Global, leaving that meeting. So we continued to talk. I was there in Manila for 2 weeks. The time came to end and I had to go back home. When I went back home, we continued to talk online. And Christina would talk about her dreams, her visions for her future. And she never once let the circumstance of her life tell me what she was. Meaning, even though she was, in the early days, living in poverty, she never once complained. She only said how it motivated her, how it formed her, how it gave her patience to deal with people. Now, we would talk online on Skype for like 3 hours. But for 2 hours and 30 minutes, she was giving me OPPs, product demos. See, she wanted an international network and a market, and I was the only one she knew, so she would practice with me. She would give me it in English, Tagalog, I think Ilocano, I'm not sure, but her clear vision was to stay in this business. And at this time, my goal was to marry her and bring her back to America, because America is a land of opportunity, I thought. So the love was so great in my life that I knew I had to go to the Philippines to ask her to marry me. So I book another trip to Manila. She meets me there. We go back to gig her out, and when the time is right, I have the ring in my pocket. I look into her eyes and say, baby, will you marry me? And she looks right back in my eyes and she says, baby, will you buy a global package? Now, of course, I had a dilemma. I was negative about the business. But through our talking, she would tell me how much she made each month. And each month it was more and more. And then one time she told me, and I went and I got my paycheck at work. And I found out that she was making more than me. And so it's at that time that I started being a little more positive about AIM Global. So much so that I said yes, that I was going to buy that global package. So of course we got married. We went to Hong Kong on our honeymoon. Found out we were going to have a honeymoon baby. A young baby boy, he's 1 year old. Oh. And at this time, the goal was to come back to America. To America. I was going to take her back to America. But she slowly, through her determination and showing me, and patiently showing me the business, that you can earn and you can duplicate the same results that she did, I decided that I was going to stay in the Philippines. And I've been in the Philippines for 2 years doing AIM Global full time. I believe God hasn't called us in this life to survive. He's called us to live to the fullest, to live and have dreams. Our dreams should always be bigger than the excuses that we have. Our dreams should never be dampened by negative words that people speak into our lives. There will always be negative people, but what we need to do is believe in ourselves and sometimes look in the mirror and say, I'm beautiful, I'm a leader, I'm a future millionaire. No matter what people tell you, believe in yourself first, and others will follow that dream of yours. So she told you all the results that she made. She bought her own cars, her own house. This is what a Filipino woman has done. By not making excuses for her situation, she made her own solution through AIM Global. Now, what I like to say is,
When you're in this business, you're empowered to change lives. And that's what we're doing. We're changing lives. We're bringing people home from overseas to be with their families. And what I admire most of you is you've made the ultimate sacrifice. I don't know that many Americans would do that for their family, move overseas to support their family back home. So I admire you 100%. You are the true heroes of your country. Thank you. In closing, I'd like to say that I am a proud member of AIM Global. 100%. Thank you.